Okay, alam naman po natin na escalated po yung mga pangyayari po sa mundo ngayon at ang pinakababantayan po dapat natin dito ay ang one world religion. Ano po? Dahil uulit-ulitin ko po sa inyo, ito po ang magiging pinaka-pathway ng Antichrist para siya po maimbulog. Okay? At alam naman natin bago mangyari yon, dadagitin na po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, ang kanyang church. Tayo po yon upang pumasa kanya magpasawalang walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So umaga pong ito, gusto ko pong entertainin ang isang katanungan na hindi ko in-entertain nung araw. Pero sabi ko, I really need to make a video regarding this para once for all time, magkaliwanagan po tayo. Okay? Meron po kasing isang dakilang tao noong araw na magaling pong manghula. Ang pangalan po niya ay si Michel de Notre Dame. Okay? Pero tinatawag din natin siyang, kilala natin ngayon, Michel de Nostradamus. Yan po ang kanyang pangalan. Isa po siyang French, no, na magaling pong manghula. Meron po siyang pinuntahan at I think at his very early age of 10, meron siyang nilapitan na isang lalaki na nagsasalok ng tubig at hinalikan niya ang kanyang lumuhod yung bata sa kanya, Nostradamus yung bata at hinalikan niya yung kamay ng lalaki. Bakit mo ginawa yan, kanong lalaki? Dahil nakita kita sa aking vision, ikaw ang Santo Papa. At after ilang years, ang taong yon ay naging Pope sa Rome. Okay. Meron pa pong isang pangyayari nung si Nostradamus po ay medyo nasa kanyang kabinataan na, no? Siya po ay dumalo sa paanyaya ng isang kaibigan at sinabi ng kaibigan niya sa kanya na tara, tayo ay magdiwang dahil may pinagdidiwang po yung kaibigan niya. Inimbitahan siya. Huwag mo naman akong hihindian, okay? Pero itong kaibigan pala niyang ito ay marami nang naririnig tungkol kay Nostradamus sa kanyang galing sa panghuhula. Okay. Ngayon, kinuntsaba nitong lalaking ito, yung kanyang cook, yung nagluluto. Ang sabi niya, iluto mo yung white pig o yung puting baboy ang iluto mo. Sabi niya ganyan. Yung puting baboy, tandaan mo tandaan po ninyo, yung puting baboy ang iluto mo. Ayun ang ihain mo sa amin ni Nostradamus. Okay. Pagkatapos na ganyan, habang sila ay kumakain, hinihintay nilang ilabas na nung lalaki yung pagkain. Siyempre, white pig ang kanyang pinaluto. Ngayon, sinubukan niya si Nostradamus. Kaibigan, sabi niya, ako ay nagpaluto ng pig. Hulaan mo nga anong pig ang aking ipinaluto. Si Nostradamus sumagot, itim na pig, black pig. Natawa ngayon yung lalaki. Palpak pala ito, sabi niya. And then tinawag niya yung kanyang cook. Sabi niya, ano ang inuluto mo? White pig o black pig? Ang sabi nung lalaki, ganito, yung pong white pig po kasi nabagsak po at kinain ng mga aso. Kaya napilitan akong iluto ang black pig, ang itim na pig. Yun na po, umpisa na po yon. Tama si Nostradamus, yung black pig pala ang niluto niya. No? Kaya si Nostradamus nakilala po bilang magaling manghula. Napakahusay po niya. No? Nahulaan din po niya yung kay Mary Antoinette. Pinugutan ito ng ulo. Nahulaan din niya yung isang hari ng Inglaterra na natusok ang mata. No? At nahulaan din po niya yung mga pangyayari ng 9/11. Alam niyo yung 9/11, some 20 years back, no? Yung sa New York City, nahulaan po niya yan. Ngayon, alam niyo, while growing, dito po sa channel na RPN9, no? Tuwing sumasapit po yung bagong taon, or should I say, New Year's Eve, no? Bago mahati yung taon ng anong tawag dito? December 31 papuntang January 1, ano? Madalas nilang ipalabas yung pelikula The Man Who Saw Tomorrow. Ito po isang magandang pelikulang documentary ni Orson Welles tungkol kay Nostradamus, and I highly recommend it na panoorin niyo po dito sa YouTube, The Man Who Saw Tomorrow. Ito po ay ginawa. Sorry po. Ayan na naman po tayo eh. Ginawa po itong dokumentaryong ito way back in 1981.
At napakaganda po, detalyado, napakaganda po ng pagkagawa ng dokumentaryeng ito. Okay? Ngayon, syempre, magpakapatas po tayo. No? Magpakapatas po tayo. Patas lang po. Bigyan naman natin siya ng kredito. Siya po ay mahusay manghula. Siya po ay well-known. Okay? Pero, meron po siyang bagong propesya ngayon na tumatapat po sa 2026. Yan po nakikita po sa mga thumbnails po ninyo. Ano po ba ito? Kasi yung mga hula niya nakasulat po sa mga quatrains, no? Ito po ay mga parang mga books na pinagsulatan niya, quatrains ang tawag nila dito. Kaya ito po ay matatawag po nating something na talagang nakapaloob doon, parang compilation ng mga hula niya sa mga darating na taon. Now, ito ang tanong nung nagtanong sa akin, sasagutin ko. Si Nostradamus ba ay prophet? Dalawa ang sagot ko dyan. Okay? Biblically speaking, no. Hindi. Pero, doon sa kalipunan na ginagalawan niya, maaring tawagin nila siyang prophet. Pero sa ating mga Kristiyano, gumagamit tayo ng Bible bilang source of everything. Sa Bible, nandiyan na po lahat. Kaya nga po, Bible, ang ibig sabihin nito ay Biblion, means library. No? Lahat ng library, itong maganda rito, nasa iisang book na yan, ang lahat ng library o knowledge na gusto ng Diyos na malaman natin. Kaya overall, kung Kristiyano ka, sa Biblia ka pa rin maniniwala. Alam niyo po ba, upon researching kay Nostradamus, marami po doon hawig sa Biblia, yung mga nilagay po niya. At tandaan ninyo, si Nostradamus, nabuhay po siya noong Dark Ages. Ibig sabihin po, ito po yung panahon na bawal basahin ng Biblia sapagkat yung Katolisismo doon sa kanila, yun lang ang pinaka-main religion. At ang mga tao hindi masyado nagbabasa ng Bible. Kaya sabi ko po sa inyo is this. Ang source pa rin natin ay ang Bible. Okay? Pero isa pong pinaka-nakamamangha dun sa nangyari kay Nostradamus ay hinulaan niya na ang kanyang bangkay ay huhukayin. Okay. Namatay po si Nostradamus, I think namatay siya 15 something. At sinabi niya pagdating ng taong 1721, huhukayin nila ang aking bungo at iinuman nila ang aking bungo. Kasi ang sabi nung iba, kapag ginawa raw yun, yung wisdom ni Nostradamus pupunta sa kanila. At dumating nga po ang 1721, guess what? Meron nga pong nangyari. Hinukay ang kanyang bungo mismo noong 1721 at ginamit na pag-inom. Pero may hula din po, ang sino mang gagawa nun mamamatay. The moment na uminom yung lalaki, siya po ay tinamaan ng ligaw na bala, namatay po. Okay? How Nostradamus predicted what year his body will be dug up for them to use the skull to drink from there to gain wisdom. But unfortunately, whoever will do that, whoever does that, eventually will die. Okay? At namatay nga po ito. No? Yan po ang mga kay Nostradamus. Ngayon, hindi ko po kayo sasabihin na, bahala po kayo kung anong paniniwalaan nyo. No. Ito pong sasabihin ko, sa Bible pa rin po tayo maniniwala. Ngayon, sasabihin ng iba, bakit ganon? Meron bang sa demonyo si Nostradamus? Wala po kung babanggitin. Yan ang bagay na iiwan ko na po sa inyo. Tandaan nyo, sa Bible, marami pong binanggit, maraming false prophet na lalabas at magpapakita ng mga dakilang tanda. O, bahala na po kayo. Basta sinabi ko lang po kung ano yung laman ng Biblia. Sa Biblia pa rin tayo. Ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, yung mga nangyayari ngayon 2026, ito po ay galing sa Diyos. Galing po yan sa Biblia. Hindi yan galing kahit kaninong mga pantas ng mundong ito na magaling magsipaghula. Okay? Maaaring natataon lang, maaaring nagkakataon lamang, pero it doesn't mean na ganun nga. Ka-good vibes na ba kayo? Ngayon, kung hindi pa, inaanyayahan ko kayo na maging ka-good vibes na. By clicking that subscribe button, kayo ay magiging ka-good vibes na. And do not forget to share this video. This video contains a lot of current events. Meron din pong syempre yung mga practical ways, no, na paano gawin ng isang mananampalataya, at higit sa lahat end times, no, dahil nasa end times na po tayo, nasa eschatology na po tayo ngayon, at naniniwala ko anytime dadagitin na tayo. Share this video and God bless. Thank you.